Kabanata 1781. Tinitigan ni Giovanni si Bernard at siya ay ganap na na-trigger sa oras na ito. Salamat kay Bernard, nalason siya at malapit nang mawala ang lahat. Gayunpaman, walang kahihiyang maitatanggi pa ni Bernard na ang lahat ay may kaugnayan sa kanya. Hindi niya kayang tiisin ito. Kinuha ni Giovanni ang kanyang subordinate upang ilagay ang isa sa mga braso ni Bernard sa mesa at idiin ito bago siya kumuha ng punyal. Sa sobrang takot ni Bernard ay namutla ang kanyang mukha. Ano ang plano mong gawin? Giovanni, binabalaan kita. Huwag gumawa ng anumang padalos-dalos. Ako ang vice-presidente ng Art Trading Corporation. Kung sasaktan mo ako, magbabayad ka ng malaking halaga. Presyo. Bilang isang taong malapit ng mamatay, mayroon bang mas mataas na presyo na dapat tiisin? Walang pakialam si Giovanni kay Bernard. Itinaas lang niya ang kanyang braso para iangat ang punyal at direktang pinutol ang isang daliri ni Bernard. Tumalsik ang dugo sa buong katawan at napasigaw si Bernard sa sakit. Hindi makayanan ng kanyang sekretarya na pakinggan ang kanyang mga sigaw, kaya lumingon siya sa gilid at hindi na naglakas loob na tumingin. Batay sa kanyang boses at hitsura, siya ay nasa isang kahabag-habag na kalagayan. Pinunasan ni Giovanni ang dugo sa kanyang punyal habang malamig na sinabi, maliit na aral lang ito para sa iyo. Ngayon, dapat alam mo na kung paano ako kakausapin, di ba? Nanginginig ang katawan ni Bernard at natatakpan siya ng pawis. Tinaman niya ng tingin si Giovanni at hindi na naglakas loob na magsalita. Tinabi ni Giovanni, pumunta ako sa iyo dahil pinupuntirya ko ang antidote. Sagot ni Bernard, wala akong antidote. Alam mo iyon. Kinuha ni Vincent ang lahat ng stock ko at tumanggi si Lord Vadestas na gamitin ang kanyang supply para iligtas ka. Wala na talaga akong ibang solusyon para sa iyo. Tinabi ni Giovanni, oo, alam ko, ngunit hindi ako naniniwala na ibibigay ni Lord Vadestas ang kanyang anak para sa antidote. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Bernard. Anong ibig mong sabihin? Ano ba talaga ang gusto mo? Tanong niya. Hindi mo ba nahuhulaan kung ano ang binabalak kong gawin? Ito ay simple. Kung binibigyan ako ni Lord Vadestas ng antidote, maaari kang manatiling buhay. Kung tumanggi siya, pasensya na, mamamatay ka kasama ko, Mr. Vadestas. Nang marinig iyon ni Bernard, mas lalong lumakas ang kanyang takot. Sa kabila ng lahat, hindi niya inaasahan na gagawin ni Giovanni ang ganoon sa huli. Wala ito sa kanyang tansya. Kinuha ni Giovanni ang isang laptop at inilagay sa mesa. Sabi niya, magsimula ng isang video call kay Lord Vadestas ngayon. Gusto ko siyang makausap ng personal. Nagnagat ang ngipin ni Bernard. Ayaw niyang tumawag. Gusto niyang simulan ang kanyang karera sa Southland District at patunayan na kaya niya. Gayunpaman, pinagbantaan siya na makikipag-video call at humingi ng tulong kay Lord Vadestas. Kahit na nabuhayan ito, paano niya muling makikilala si Lord Vadestas? Natatakot siya na ang kanyang kapatid na babae, si Fiora Vadestas, ay hamakin siya sa buong buhay niya. Siya ay lubos na napahiya sa sandaling iyon. Tumanggi ka. Hindi rin madaling pakitunguhan si Giovanni. Muli niyang itinaas ang kanyang punyal at puputulan na sana ang pangalawang daliri ni Bernard. Nang maisip ni Bernard ang sobrang sakit, nakaramdam siya ng takot. Hindi. Itigil mo yan. Gagawin ko ang sinasabi mo. Makikipag-video call ako kay Lord Vadestas ngayon. Tumanggo si Giovanni bilang kasiyahan. Matalino na kumilos kaayon sa sitwasyon. Mr. Vadestas, kung nalaman mo ito ng mas maaga, hindi ka magkakaroon ng isang sirang daliri ngayon. Tumawag ka ngayon. Kaya, pinili ni Bernard na tawagan si Lord Vadestas. Mabilis na sinagot ang video call, ngunit ang taong nagpakita sa video ay hindi si Lord Vadestas. Sa halip, ito ay kapatid ni Bernard, si Fiora. Wow, kakaibang tawag. Bakit malaya kang tawagan ako, Bernard? Napalunok si Bernard at sinabing, hinahanap ko si Lord Vadestas. Ito ay isang emergency. Si Lord Vadestas ay nasa isang mahalagang pulong. Kaya wala siyang oras upang makita ka. Kung may emergency ka, sabihin mo lang muna. Ipapaalam ko kay Lord Vadestas mamaya. Hindi naman, napaka-importante. Kailangan kong makita kaagad si Lord Vadestas. Wow, Bernard, naging masungit ka. Sa sandaling iyon, naglakad si Giovanni mula sa gilid. Tumayo siya sa harap ng kamera at hinawakan ang punyal sa leeg ni Bernard bago siya tumingin kay Fiora na may mahinang ngiti at sinabing, Miss Vadestas, gusto ko talagang makilala si Lord Vadestas para sa isang bagay na napakahalaga.
mangyaring ipaalam sa kanya. Hindi walang isip si Fiora. Mas talented siya kaysa kay Bernard. Nang makita niya ang sitwasyon, agad niyang naintindihan ang nangyayari. Walang ibang salita, agad siyang tumalikod at umalis. Makalipas ang 3 minuto, isang matandang may puting buhok ang lumitaw sa harap ng kamera. Maaliwalas ang mukha ng lalaki at may dignidad ang itsura dahil hindi naman siya galit. Mukha siyang Diyos. Siya si Lord Vadestos. Ito rin ang unang pagkakataon na nakita ni Giovanni si Lord Vadestos. Hindi niya namamalayan na nabigla sa mukha at kahangahangang paraan ni Lord Vadestos. Pagkatapos, nagsalita ng malakas si Lord Vadestos, "Sino ka? Alam mo ba ang halaga ng pagkidnap sa anak ko?" Takalang natulala si Giovanni. Umiti siya at sinabing, "Ako si Giovanni Santiago. Iniisip ko kung narinig mo ang aking pangalan. Hindi iyon mahalaga. Ang gusto kong sabihin ay nilason ako ng anak mo ng Heart Eater at ilang oras na lang ang natitira para mabuhay ako. Kung hindi ko makuha ang antidote, mamamatay ako. Pero hindi ako mamamatay mag-isa dahil isasama ko ang anak mo." Tinitigan ni Giovanni si Lord Vadestos na may malalim at malamig na tingin habang ginamit niya si Bernard para pilitin si Lord Vadestos na bigyan siya ng antidote. Naniniwala siya na hindi gugustuhin ni Lord Vadestos na mamatay ang kanyang anak. Gaano man kawalang puso si Lord Vadestos at gaano man siya nagmamalasakit sa tubo, pipiliin niyang bigyan siya ng panlunas upang iligtas ang kanyang anak. Kabanata 1782. Umupo si Lord Vadestos sa harap ng kamera at tinitigan ang punyal na nakatutok sa leeg ni Bernard. Ang kanyang titig ay puno ng galit at binigyan niya ang mga tao ng takot na para bang siya ay Diyos. Kahit matanda na siya, walang nangahas na kumilos ng walang ingat sa harap niya. Masyadong marangal ang matandang ito. Lumunok si Giovanni bago niya sinabi, "Panginoong Vadestos, mayroon kang 2 anak na lalaki. Ang isa ay nasa kulungan ngayon. Hindi mo nais na may mangyari sa iyong natitirang anak, tama? Hanggat handa kang ibigay sa akin ang antidote, ginagarantiya ko na ligtas siya." Ano sa tingin mo? Nanatiling kalmado si Lord Vadestos. Hindi siya sumagot na parang may iniisip. Hindi na makapaghintay si Giovanni. Sagutin, "Wala akong masyadong oras. I'm not free to waste time here with you," galit na sigaw niya. Ang boses niya ang ikinagulat ng lahat ng tao sa opisina. Dahil masyado siyang nabalisa, mas pinalakas niya ang kanyang kamay at nasugat ang leeg ni Bernard. Kaya, dumudugo ang leeg ni Bernard. Hindi na napigilan ni Bernard. "Papa, tulungan mo ako," sabi niya kay Lord Vadestos. Dahil ang mga bagay ay umunlad sa ganoong punto, direkta niyang tinawag si Lord Vadestos na tatay dahil gusto niyang ilipat si Lord Vadestos sa kanilang relasyon sa pamilya. Si Sylvester ay nasa kulungan na at ang petsa ng kanyang paglaya ay nanatiling hindi alam. Kung namatay si Bernard ngayon, mawawala ng 2 anak si Lord Vadestos. Bagamat hindi nagustuhan ni Lord Vadestos ang kanyang mga anak, hindi niya sila sasaktan. "Fine, bibigyan kita ng antidote." Kawakas, pumayag si Lord Vadestos. Ngunit, tinitigan ni Lord Vadestos si Giovanni at mariing sinabi, "Aayusin ko ang isang helicopter na maghahatid ng antidote. Ito ang pinakamabilis at pinakamaginhawang paraan. Ang kailangan mong gawin ay maghintay sa helipad sa itaas na palapag." Tanong ni Giovanni, "Gaano katagal mo kailangan?" 40 minuto. "Okay, hihintayin kita ng 40 minuto." Pagkatapos magsalita ni Lord Vadestos, tumalikod siya kaagad at umalis ng walang pag-aalinlangan. Tila siya ay humahawak ng isang napaka-normal na relasyon at hindi siya mukhang kinakabahan. Kalmado si Lord Vadestos nang makatagpo siya ng problema. Ang kanyang mahusay na mental na katatagan ay bihira. Pagkatapos, umupo si Fiore sa harap ng kamera, tinitigan si Giovanni, at sinabing, "Ang galing mo." Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang taong naglakas loob na makipag-usap kay Lord Vadestos ng ganoon sa lahat ng mga taon na ito. Napangisi si Giovanni. "Ako ay isang tao na malapit ng mamatay. Ano pa ba ang dapat kong katakutin?" Tanong ni Fiora, "Hindi ka ba natatakot na mailabas pagkatapos nito? Makukuha mo na ngayon ang antidote, ngunit sa kakayahan ng Art Trading Corporation, magiging isang piraso din ng cake para sa amin ang muling pakikitungo sa iyo. Giovanni, ang mga kilos mo ngayon ay pagpapakamatay. Hindi ako mapakali niyan. Ang manatiling buhay ang pinakamahalagang bagay ngayon. Kung gusto ng Art Trading Corporation na makipag-deal ulit sa akin, dalhin mo na lang. Hindi ako natatakot sa iyo."
Naiinis na sabi ni Giovanni. Nagkibit balikat si Fiora. Okay, matapang ka. Ipack ang iyong mga gamit at pumunta sa helipad sa itaas na palapag ngayon. Darating na ang helicopter sa 1 minuto. Pagkatapos niyang magsalita ay in-end niya ang video call. Hinawakan ni Giovanni ang leeg ni Bernard at binuhat siya mula sa upuan na parang manok. Pagkatapos, dinala niya ito sa pintuan. Ang kanyang iba pang mga subordinate ay may pananagutan sa pamumuno. Kung may mali, agad nilang isusumbong sa kanya. Sa kabutihang palad, walang nangyari sa kanilang paglalakbay. Nilampasan ni Giovanni at ng kanyang barkada ang iba at maingat nilang dinala si Bernard sa helipad sa itaas na palapag ng Art Trading Corporation. Isinara nila ang pinto at matiyagang naghintay sa pagdating ng helicopter. Makalipas ang kalahating oras, matatanggap na nila ang antidote. Nakaramdam ng pananabik si Giovanni sa sandaling iyon. Karaniwang hindi mararanasan ng isang tao ang gayong pakiramdam ng isinilang na muli pagkatapos ng kamatayan, anumang oras. Kabanata 1783. Sa opisina sa police station, nakaupo sa harap ng laptop sina Thomas at Vincent. Napanood nila si Giovanni sa video at nakinig sa pakikipag-usap niya kay Lord Vadestas. Hindi naiwasang magtanong ni Vincent, God of War, paano mo nakuha ang video na ito? Bakit hindi ito napansin ni Giovanni? Isa pa, nakalock ang opisina. Paano nakapasok ang mga tao mo sa opisina? Tumawa si Thomas at casual na sinabi, hindi mo kailangang magulat. Inayos ko na ang isang undercover agent na nasa tabi ni Giovanni. Sa ngayon, isa sa mga katabi niyang naglilinis ay ang mga tauhan ko. Nangangahulugan ito na ang isa sa mga subordinate ni Thomas ay nasa koponan ni Giovanni. Ini-broadcast niya ang lahat ng live sa harap ni Giovanni. Nakakatakot ang pagiging makamit iyon. Nagtaka pa nga si Vincent kung may mga taong nagtatrabaho para kay Thomas sa paligid niya. Tinanong niya, Diyos ng digmaan, ang kasalukuyang sitwasyon ay tila hindi kapakipakinabang sa amin. Hindi pinanghawakan ni Lord Vadestas ang antidote hanggang sa katapusan. Sa halip, pinili niyang ihatid ito. Sa kasong iyon, ang salungatan sa pagitan ni Giovanni at Bernard ay nalutas na. Hindi na tayo makikinabang sa mga alitan nila. Umalaklak si Thomas. So, kailangan nating makisali this time. Hindi natin dapat hayaan silang gawin ang kanilang transaksyon ng madali at hindi rin natin sila hahayaang malutas ang kanilang problema. Anong balak mong gawin, God of War? Madali lang. I provoke natin sila. Sa helipad sa itaas na palapag ng Art Trading Corporation. Matapos ang isang grupo ng mga tao sa pamumuno ni Giovanni na matiyagang maghintay ng halos 30 minuto, sa wakas ay nakita na rin nila ang helicopter na napanaginipan nila. Isang helicopter sa malayong kalangitan ang mabilis na lumilipad. Mabilis na umatras si Giovanni at ang iba pa sa dingding at itinutok niya ang kanyang punyal sa leeg ni Bernard na para bang natatakot siyang may mangyari. Sa wakas, lumapag na ang helicopter. Matapos may parada ang helicopter, bumukas ang pinto at ibinaba ang hagdan. Ilang lalaking nakasot ang lumabas sa helicopter at bawat isa sa kanila ay may hawak na baril. Pinoprotektahan nila ang isang lalaki na nakasalamin at ang lalaki ay may dalang isang kahon. Maaaring makita ng isa na siya ang taong namamahala sa paghahatid ng antidote. Sa sobrang tuwa ni Giovanni, kinilig siya. Siya ay naglagay ng labis na pagsisikap at sa wakas ay nakuha ang bagay na gusto niya. Ito ay mahusay na. Sumigaw siya, tumigil ka. Buksan ang kahon at ipakita sa akin. Huminto sa paglalakad ang grupo ng mga tao at binuksan ng lalaking nakasalamin ang kahon sa harap nila. Talagang naglalaman ito ng antidote. Nakahinga ng maluwag si Giovanni. Sabi niya, huwag kang lalapit. Ilagay lang ang kahon sa bakanting lupa sa gitna. Kukunin ko ang aking mga tao upang dalhin si Bernard. Maaari mo siyang ibalik habang kinukuha ko ang kahon. Tumanggo ang lalaking nakasalamin. Lumakad siya ng ilang hakbang pasulong, inilagay ang kahon sa bakanting espasyo sa gitna at umatras ng ilang hakbang. Tinawag ni Giovanni ang isa sa kanyang mga nasasakupan bago niya nakuha ang kanyang nasasakupan upang aipin pababa si Bernard at sumulong. At the same time, he instructed, confirm that there's no problem with the antidote in the box first. Tapos pwede mo na siyang palayain. Naiintindihan. Idiniin ng kanyang subordinate si Bernard at naglakad pasulong. Lumapit siya sa kahon at hindi nagmamadaling bitawan si Bernard. Sa halip, inipit niya si Bernard sa lupa at tumingkayad para suriin ang antidote sa kahon.
Mukhang maayos ang lahat. Kapag natapos na ang inspection, ilalabas nila si Bernard at kukuha ng antidote. Lahat ay magiging masaya. Sa kasamaang palad, paano kaya hahayaan ni Thomas na magwakas ng ganoon ang kanilang alitan? Sa oras na ito, nakatanggap ng text message ang isang tagapaglinis sa likod ni Giovanni. Pagbukas niya, 3 lang ang salita. Kumilos ka na. Naintindihan naman ito ng naglilinis kaya agad niyang pinaputukan ang lalaking nakasalamin na nasa tapat niya. Bang! Kabanata 1784. Hindi direktang napatay ng baril ang lalaking nakasalamin. Hindi naman sa masama ang shooting skills niya, pero sinadya niyang sumablay. Batay sa tagubili ni Thomas, hindi dapat patayin ng baril ang lalaki. Ito ay para mag-trigger ng conflict at pigilan ang transaksyon na makumplito. Sa ganoong tensyon na sandali, posibleng mag-trigger ng conflict ang anumang aksyon, lalo pa ang pagpapaputok ng baril sa isang tao. Gaya ng inaasahan, pumiga sa lupa ang lalaking nakasalaming at sumigaw. Iyon ay agad na nag-apoy ng mga bagay sa lugar. Inilabas ng mga nasa tapat ang kanilang mga baril at patuloy na pinaputukan si Giovanni at ang kanyang barkada. Natigilan na si Giovanni. Hindi man lang siya nagkaroon ng panahon para isipin kung bakit biglang magpapaputok ng baril ang sarili niyang mga tauhan. Ngayon, ang tanging naisip niya ay sumugod, kunin ang panlunas, at tumakas sa lugar. Ganoon ba kadali? Masyadong agresibo ang kanilang mga kalaban kaya direktang binaril nila ang mga nasasakupan ni Giovanni hanggang sa mamatay. Ano ba ito? Hindi mapakali si Giovanni nang sumugod siya agad na sinunggaban si Bernard na nagtatangkang tumakas. Pagkatapos, itinutok niya ang punyal sa kanyang leeg. Tumigil ka, ngayon na. Nahuli na naman si Bernard kaya hindi nang ahas ang mga nasa kabilang panig na gumawa ng anumang padalos-dalos. Gayunpaman, sa sandaling iyon, muling narinig mula sa likuran ang isa pang putok ng baril. Sa pagkakataong ito, binaril hanggang sa mamatay ang lalaking nakasalamin. Ang mga nasa kanyang panig ay naging ganap na nagtrabaho. Huminto na sila sa pagbaril, ngunit nagpaputok pa rin ang gang. Kung ganoon, hindi sila magpipigil. Wala na silang pakialam at diretsyong nagpaputok ng baril, panay ang punteriya kay Giovanni. Kailangan nilang mag-ingat na huwag patayin si Bernard. Sa ilalim ng apoy, ganap na nawala ng pag-asa si Giovanni na manatiling buhay. Puno ng galit ang mga mata niya. Hindi mo naman ako hahayaang mabuhay, di ba? Okay, sabay tayong mamatay. Nagulat si Bernard sa kanyang sinabi. Natakot siyang tumitig kay Giovanni at sumigaw, lahat, manatiling kalmado. Mangyaring manatiling kalmado. Itigil ang pagbaril ngayon. Nakakapag-usap tayo ng maayos. Mag-usap ng maayos. Paano naging posible iyon? Sa puntong ito, hindi na manatiling kalmado si Giovanni. Nakita niya na ang kanyang mga nasasakupan ay binaril hanggang sa mamatay at ang mga bala ay tumama sa antidote. Nawala na siya ng tanging pag-asa na mabuhay. Walang dapat pag-usapan. Gamit ang punyal sa kanyang kamay, itinuwid ni Giovanni ang kanyang braso at itinutok ang talam sa leeg ni Bernard. Dahil hindi mo ako hahayaang mabuhay, sabay tayong mamatay. Sa sandaling magsalita si Giovanni, mas pinalakas niya ang kanyang punyal at walang awa niyang sinaksak ang leeg ni Bernard. Agad na tumalsik ang dugo at namatay siya sa lugar. Sa huli, hindi man lang nakasigaw si Bernard bago siya mamatay. Nang mamatay siya, dilat ang kanyang mga mata, nakatitig sa langit. Walang nakakaalam kung ano ang nasa isip niya noong mga huling sandali niya. Marahil ay pinagsisihan niya ang paggamit ng Heart Eater para kontrolin ang Southland District. Marahil siya ay nag-aatubili na mamatay sa isang masamang paraan. Walang nakakaalam ng kanyang huling iniisip. Alam lang ng lahat na may isang punyal na nakatusok sa leeg ni Bernard at siya ay patay na. Patay na si Bernard kaya wala nang dapat alalahanin pa. Itinutok ng mga lalaking nakasot kay Giovanni ang kanilang mga baril at umalangaw-ngaw ang mga putok ng baril habang pinaputok nila ang kanilang mga bala sa kanya. Namatay din si Giovanni sa lugar. Si Giovanni, isang makapangyarihan at maimpluwensyang malaking boss sa Southland District, ay namatay ng ganoon sa pinakamataas na palapag ng Art Trading Corporation sa huli. Ito rin ay isang malungkot na pagtatapos para sa kanya. Gayunpaman, hindi siya nag-iisa. At least, si Bernard ang makakasama niya sa impyerno. Ang transaksyon na maaaring matagumpay na nakumpleto ay nauwi sa matinding pagkabigo dahil sa ilang mga putok ng baril ng isang hindi mahahalata na tagapaglinis. Sa oras na nawala ang lahat sa kanilang pagkatulala, ang naglilinis ay nawala sa kanilang paningin.
Pagkatapos niyang makumplito ang kanyang misyon, umalis siya nang hindi nagpakilala. Nagkatinginan ng mga lalaking nakasot bago nila binuhat ang mga bangkay ng lalaking nakasalamin at ni Bernard sa helicopter. Ihahatid na sana nila ang dalawang bangkay gamit ang helicopter. Bago nila madala ang mga bangkay, may narinig silang mga yabag. Isang malaking grupo ng mga pulis ang sumugod sa helipad. Ilang dosenang mga pulis ang handang lumaban gamit ang mga kalasag, baton, at machine gun. Ibaba mo ang mga armas mo. Ilagay ang iyong mga kamay sa itaas ng iyong ulo. Maglupisay ka. Ang mga lalaking nakasot ay ganap na natulala. Masyadong mabilis na dumating ang mga pulis. Kahit na tinawagan ang mga pulis, hindi sila makakarating doon ng ganoon kaga. Bakit agad silang dumating sa sandaling may sigawa ang transaksyon? Parang kanina pa sila naghihintay sa malapit para tambangan sila. Ganon talaga ang nangyari. Matagal nang sinusubaybayan ni na Thomas at Vincent ang lahat. Nang simulan ni Giovanni na labanan ang mga lalaking nakasot, ipinadala nila ang mga pulis upang arestuhin sila. Arestuhin nila ang sinumang naiwan sa site at walang makakatakas. Ang paraan ni Thomas sa paghuli sa mga nakaupong itik ay nalinlang sa lahat ng mga lalaking nakasweep. Paano kung mayroon silang helicopter? Arestado pa silang lahat, di ba? Sa huli, ang lahat ng mga lalaking nakasot ay sumuko sa paglaban. Ibinaba nila ang kanilang mga sandata, inilagay ang kanilang mga kamay sa likod ng kanilang mga ulo at naglupusay sa lupa. Pagkatapos, sila ay pinusasan at dinala. Kabanata 1785. Simula noon, ang pinakamalaking kriminal na organisasyon sa Southland District ay ganap na nawasak. Nakakatuwa, hindi ito nawasak ng pulisya kundi ang sarili nitong tumitinding panloob na tunggalian. Sa huli, ang magkabilang panig ay namatay pagkatapos nilang labanan ang isa't isa. Si Giovanni at Bernard ay talagang naloko ni Thomas ng ganoon. Hanggang sa kanilang pagkamatay, hindi nila napagtanto na sila ay magiging mga piraso ng chess sa larong chess ni Thomas. Nagpatayan silang lahat dahil pinaglalaroan sila ni Thomas. Lahat ito ay mga pakulo ni Thomas. Nakalkulan niya ang lahat. Kasunod ng kaguluhan, nagkaroon ng malaking pagbabago sa Southland District. Si Sylvester ay naaresto at si Bernard ay namatay ng malungkot kaya walang pinuno para sa Art Trading Corporation. Nakipagtulungan ng gobyerno kay Mark of the River Mountain at direktang tinalo sila kaya hindi na sila umiral. Ang mga negosyong umasa sa Art Trading Corporation ay pinalitan din ng ibang mga kumpanya. Akala nila noong una ay magkakaroon sila ng magandang buhay kung aasa sila sa Art Trading Corporation. Sa hindi inaasahan, ang naghihintay sa kanila ay pagkawasak at silang lahat ay nauwi sa kahabag-habag. Mula noon, ang ulap sa kalangitan ng Southland District sa wakas ay lumiwanag. Si Thomas ay naging bayani ng Southland District ngunit ibinigay niya ang lahat ng kanyang kontribusyon kay Vincent. Sanay lang si Thomas sa pagiging low-key. Walang ibang dahilan. Tsaka may mas importante pa siyang gagawin kaya hindi siya masyadong high profile. Ang punong tanggapan ng Art Trading Corporation sa Celandine City. Si Lord Vedestas ay nakaupo sa kanyang opisina habang kinakalikot niya ang mga butil sa kanyang pulseres at may kumikinang sa kanyang mga mata. Naghihintay siya ng balita mula sa frontline. Ang kanyang anak na babae, si Fiora, ay pumasok sa lalong madaling panahon at ang kanyang ekspresyon ay malungkot. Ang paghatol ni Lord Vedestas ay naging tumpak. Nasabi niya kaagad na may mali at nagtanong siya, may nangyari ba? Tumango si Fiora. Nabigo ang transaksyon. Si Bernard ay pinatay sa lugar at si Giovanni ay binaril hanggang sa mamatay ng ating mga tao. Pagkatapos nito, sinugod ng mga pulis ang lugar sa tamang oras at inaresto ang lahat ng ating mga tao. Lahat ng mga plano natin ay nabigo. Maging si Lord Vedestas ay hindi inaasahan ang ganoong kahihinatnan. Noong una, ipinapalagay lang niya na ito ay isang normal na kaso ng kidnapang. Sinong mag-aakala na? Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Lord Vedestas at sinabing, may tumutumbok sa atin habang nag-aaway tayo. Masyado akong naging pabaya. Hindi si Giovanni ang pangunahing manlalaro. Niloko din siya. Mayroon pang isa pang utak sa Southland District. Ang pamamaraang ito ay tinatawag na paglalaban ng iyong mga kaaway sa isa't isa para makinabang ka sa laban. Pinalis niya si Bernard at pinatay din si Giovanni. Naalis niya ang dalawang pinakamalaking banta ng Southland District sa isang pagkakataon. Ito ay isang napakatalino na diskarte. Sinabi ni Fiora, batay sa aming ulat ng katalinuhan, itinakda ni Vincent Brown ang lahat ng bagay.
Vincent Braun. Well, hindi pa siya ganoon kaya. Pamilyar si Lord Vedestas kay Vincent at ang diskarte ni Vincent ay hindi kasing talino nito. Kung gayon, sino sa palagay mo ang taong nagtakda nito, Panginoong Vedestas? Nanatiling tahimik si Lord Vedestas, saglit niyang binibigkas ang isang pangalan na nagbigay ng bahagyang kakaibang pakiramdam kay Fiora. Thomas Mayo. Thomas Mayo. Narinig na ni Fiora ang pangalang ito dati at alam din niyang siya ang karibal ng magkakapatid na Vedestas. Hindi na lang niya itinago sa isip niya ang pangalan. Tinanong niya, Lord Vedestas, sino si Thomas Mayo? Paano siya makakagawa ng ganoon kagandang plano? Si Sylvester, Bernard, at kaming lahat ay naloko niya. Sumagot si Lord Vedestas, dati si Thomas Mayo ang Diyos ng digmaan at ang punong opisyal na namamahala sa Southland District. Napakalakas niya, ngunit alam niyang dapat siyang maging mahinahon. Siya ay isang napakalakas at nakakatakot na kaaway. Kung makakapili lang ako, siguradong hindi ako pipili ng ganoong tao para maging karibal ko. Masyadong mayabang sina Sylvester at Bernard. Napabuntong hininga si Fiora. Ganyan naman sila pareho. Kung hindi, hindi sila pupunta sa Southland District upang patunayan ang kanilang sarili. Ngunit, Panginoong Vedestas, dapat bang hayaan na lang natin ang mga bagay na ganito? Hindi ba natin ipaghihiganti sina Sylvester at Bernard? Hindi. Siyempre ipaghihiganti nila sila. Sinabi ni Lord Vedestas, mula ngayon, tayo ay magiging nasa pinakamataas na alerto. Gusto kong ganap na kontrolin ng Art Trading Corporation ng Celandine City. Lungsod ng Celandine. Umunat ang noo ni Fiora at nagtanong, Lord Vedestas, nagkamali ka ba? Hindi ba tayo dapat pumunta at ayusin ang mga account kay Thomas sa Southland District? Ang Southland District ay teritoryo na ngayon ni na Thomas at Vincent. Kung pupunta tayo doon, hindi ba tayo kusang mahuhulog sa bitag nila? Ang lungsod ng Celandine ang ating base at teritoryo. Maaari lamang nating talunin ang isang nakakatakot at malakas na tao tulad ni Thomas. Pati na rin ang paghihiganti sa iyong namatay na nakatatandang kapatid at iyong nakababatang kapatid na naaresto. Sa pamamagitan ng pagtrato sa lungsod na ito bilang larangan ng digmaan, malamig na sabi ni Lord Vedestas. Medyo may sense ang sinabi niya. Ang problema ay, nagkibit balikat si Fiora. Lord Vedestas, hindi kami makakapunta sa Southland District ngunit hindi rin pupunta si Thomas sa Celandine City. Hindi siya walang isip kaya bakit siya pupunta sa ating teritoryo at aawayin tayo? Sumagot si Lord Vedestas, darating siya. Tiyak na darating siya at malapit na siyang dumating. Bakit? Para sa antidote. Panunupil. Bigla itong na-realize ni Fiora at sinabing, I almost forgot that Bernard poisoned Thomas' daughter with Heart Eater. Bagamat naibsan ni Thomas ang toxicity sa sarili niyang antidote, ginagamot lamang nito ang mga sintomas, hindi ang ugat na sanhi. Kung gusto niyang pagalingin ang kanyang anak na babae sa lason, kailangan niyang maglakbay sa lungsod ng Celandine at pumunta sa atin. Pero, umisi si Fiora at sinabing, walang gamot para sa Heart Eater. Ang tinatawag na antidote ay nagpapagaan lamang ng toxicity. Kahit pumunta si Thomas dito, wala siyang mapapala. Siya ay isang agresibong tao. Alam niya na walang magiging antidote para sa Heart Eater, ngunit tiyak na pupunta siya rito. Pagdating ng panahon, maaari natin siyang patayin kung ano man ang gusto natin sa ating teritoryo. Hanggat si Thomas Mayo ay naglakas loob na tumuntong dito, hindi siya babalik ng buhay. Nag-set up si Thomas ng bitag para patayin si Bernard at arestuhin si Sylvester. Inalagaan niya ang mga anak ni Lord Vedestas sa isang iglap. Siguradong hindi niya ito pababayaan. Ang paglitaw ng pakikipaglaban ni Thomas kay Lord Vedestas ay nakasalalay sa kung si Thomas ay may lakas ng loob na mag-pop up sa Celandine City. Pupunta kaya si Thomas sa Celandine City kahit alam niyang may panganib? Kabanata 1786. Matapos mamatay na magkasama sina Bernard at Giovanni, sa wakas ay naibalik ang katahimikan at kapayapaan sa Southland District. Sa wakas ay umalis ang malalaking kumpanya sa pagkakahawak ng Art Trading Corporation. Gayun din, higit sa lahat, ang lahat ng mga kumpanya sa Southland District ay hindi kailangang makipagtulungan para sa proteksyon. Ang pamahalaan ay nagpatupad ng maraming mga patakaran sa welfare upang hikayatin ang maraming tao na makipagkompetensya at umunlad. Ang distrito ay maunlad at maunlad. Ang pag-unlad ng Southland District ay hindi isang bagay na kailangan ni Thomas na isaalang-alang ngayon.
Kung tutuusin, hindi na siya ang punong opisyal na namamahala. Dahil hindi niya hawak ang posisyon, hindi niya ito dapat alalahanin. Ipinaubaya na lang niya kay Vincent ang mga natitirang follow-up. Isang bagay lang ang kailangan ni Thomas at iyon ay ang ganap na maalis ang lason sa kanyang anak na si Abigail. Ang Heart Eater ay isang mapanganib at nakakatakot na lason. Kung hindi ito aalisin, mananatili ito sa katawan ni Abigail sa buong buhay niya. Pagkatapos, palaging may buhol sa puso ni Thomas at hindi siya magiging komportable habang siya ay nabubuhay. Ang lumang villa sa 33 Metro Garden neighborhood. Umupo si Thomas at ang kanyang pamilya sa sopa. Hinawakan ni Emma ang kanilang sanggol at lahat ay mukhang malungkot. Ang sanggol ay mukhang maayos sa ngayon, ngunit ano ang mangyayari pagkatapos ng isang buwan? Kakailanganin pa rin ng sanggol ang antidote noon. Nasa kanila pa rin ang mga bulaklak na ibinaba mula sa plant human para makapagpatuloy sila sa paggawa ng antidote. Gayunpaman, hindi sila maaaring umasa sa isang paraan na hindi nakagagamot sa ugat na sanhi. Kinailangan nilang alisin ang lason sa katawan ng sanggol. Ang tanging lunas para sa lason ay sa Celandine City. Sa oras na ito, nagtaas ang Harvard ng ibang opinyon. Aniya, base sa katalinuhan na nakuha ko, ang Heart Eater ay isang uri ng lason na walang antidote. Thomas, wala kang mapapala kahit pumunta ka sa Celandine City. At saka, kung pupunta ka talaga doon, mahuhulog ka sa bitag nila. Papasok ka sa teritoryo ng Art Trading Corporation na teritoryo rin ni Lord Vedastas. Sa puntong iyon, maaaring hindi mo na ito namamalayan kapag tinamaan ka ng kamatayan. Ganon din ang iniisip ng iba. Ngunit, si Thomas ay may sariling mga ideya. Sandali siyang natahimik bago sinabing, sa totoo lang, lason talaga ang Heart Eater na walang panlunas. Mayroon lamang peking antidote na maaaring gawin sa pamamagitan ng plant humans upang mapawi ang lason. Gayunpaman, walang impossible. Kahit na walang panlunas sa ngayon. Kung mauunawaan ko ang nga paraan ng paggawa ng lason. Pati na rin ang teorya ng pagproseso nito at malalaman kung paano hinuhugpong ang mga plant human na iyon, marahil ay makakagawa ako ng isang paraan upang makagawa ng tunay na panlaban. Iyon ang layunin ko sa pagpunta sa Celandine City. Gusto niyang maunawaan ang proseso ng paggawa ng Heart Eater at malaman ang paraan ng paghugpong ng plant humans. Hanggat naiintindihan ni Thomas ang dalawang bagay na ito, sa kanyang natitirang mga kasanayan sa medikal, maaari lang siyang makagawa ng antidote. Iyon lang ang pag-asa nila. Napabuntong hininga si Harvard. Wala siyang masabi. Alam niyang hindi niya mapipigilan si Thomas, ngunit nag-aalala siya sa kaligtasan ni Thomas. Ganoon din ang naramdaman ni Emma. Ang lahat, pati na ang mga biyenan ni Thomas, ay malinaw na naunawaan ang sitwasyon. Ayaw nilang pumunta si Thomas sa Celandine City dahil para itong inilalagay sa panganib si Thomas. Madaling pumunta doon, ngunit mahirap umalis. Paano kung namatay siya sa lungsod? Kung tumanggi silang pakawalan si Thomas, ano ang mangyayari sa sanggol? Buong buhay niya, pahihirapan siya ng Heart Eater. Ito ay isang napakahirap na desisyon. Bahagyang ngumiti si Thomas at sinabing, alam kong nag-aalala ka sa kaligtasan ko at ito ay nagpapasaya sa akin. Mapalad ako na may mga taong nag-aalala tungkol sa akin. Kahit na, maniwala ka rin sa kakayahan ko. Sa paglipas ng mga taon, hindi ko kayo binaygo lahat. Ito ay magiging pareho sa oras na ito. Pupunta ako sa Celandine City at babalik ng ligtas para sigurado. Bilang karagdagan, babalik ako ng ligtas kasama ang panlunas. Nagpalitan ng tingin ang lahat at hindi sila nakaimik. Nilinaw na ni Thomas. Hindi nararapat kung hindi pa rin siya papayagang pumunta. Napabuntong hininga si Johnson. Naglabas siya ng crow sa kanyang coat at ipinasa kay Thomas. Alam kong hindi kita mapipigilan, kaya I have this cross for you. Isama mo na lang. Si Johnson noon ay labis na hinahamak si Thomas at gustong-gusto niyang makakuha ng isa pang manugang. Ngayon, siya na talaga ang nagkusa na bigyan si Thomas ng cross. Ito ay isang malaking pagbabago. Kinilala na ni Johnson si Thomas mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sabi rin ni Felicia, Tom, wala na rin akong ibang masabi. Isa lang ang hiling ko sa iyo. Bumalik ka sa parehong paraan ng pag-alis mo. Hindi ka dapat masaktan. Nagtawanan ng lahat. Tinapik-tapik ni Thomas ang kanyang dibdib. Nanay, ipinapangako ko sa iyo. Sa huli, hinalikan ni Emma si Thomas sa pisngi at sinabing, mapanganib lalo na kapag pumunta ka sa pagkakataong ito. May mga plano ka ba?
Bago nakasagot si Thomas, hamarang si Harvard mula sa gilid sa pagsasabing, syempre magdadala siya ng ilang maaasahang mga subordinate at palihim na pumuslit sa lungsod ng Celandine. Maingat niyang ninakaw ang mga lihim ng antidote mula sa Art Trading Corporation. Tapos, lalabas siya ng walang nakakapansin. Sa oras na malaman ito ni Lord Vedastas ng Art Trading Corporation, babalik na si Thomas sa Southland District. Parang stealth mission. Ang isang regular na tao ay mag-iisip ng ganoon. Pero, hindi ito inisip ni Thomas sa parehong paraan. He smiled faintly and said, "No, I won't sneak into Celandine City." Sa halip, papasok ako sa Celandine City ng may kagalakan at pagiging bukas. Kabanata 1787. Nagulat ang lahat sa kanyang sinabi. Natarante si Emma habang nagtatanong, bakit? Palagay mo ba ay hindi ka pa nakatanggap ng sapat na atensyon at si Lord Vedastas ay walang sapat na puot para sa iyo? Hindi ba't napakabuti para sa iyo na pumuslit sa lungsod, nakawin ang kailangan mo, at lumabas tulad ng iminungkahi ng Harvard? Umiling si Thomas. Kung normal na kalaban ang pakikitungo namin, walang masama kung gawin iyon. Ngunit nakikipag-ugnayan kami kay Lord Vedastas. Kung gagawin natin iyon, ito mismo ang gusto niya. Iyan ay isang lubhang maling diskarte. Nagkatinginan sina Emma at Johnson at hindi nila naintindihan ang ibig sabihin ni Thomas. Paliwanag ni Thomas, it's actually very simple. Makapangyarihan ng Art Trading Corporation sa Celandine City. Hindi pagmamalabas na sabihin na 80% ng mga mapagkukunan sa Celandine City ay nasa kontrol ni Lord Vedastas. Kahit paano ako pumasok sa Celandine City, matutuklasan agad ako. Ang modernong lipunan ay hindi tulad ng mga sinaunang panahon kung saan maaari kang magbihis at lumabas sa isang pulutong. Pipigilan ng advanced na teknolohiya ngayon ang mga tao na magkaroon ng anumang lugar na mapagtatagwan. Huminto siya saglit bago siya idinagdag. Kung papasok ako sa lungsod ng Celandine ng maingat, matutuklasan ako kaagad. At aayusin ni Lord Vedastas ang kanyang lakas tao upang salakayin ako, sa oras na iyon, malalagay ako sa isang mapanganib na sitwasyon at maaaring hindi malaman ng mga tao kahit na mamatay ako. Tumango si Harvard. Iyan ay may katuturan. Para siyang magnanakaw na mahuling nagnanakaw kapag pumupunta siya sa bahay ng isang mayaman sa gabi. Aakayin ng mayamang tao ang kanyang mga tao na bugbugin ang magnanakaw hanggang mamatay at ilibing siya, kaya walang ibang nakakaalam nito. Kung papasok si Thomas sa Celandine City, tiyak na matutuklasan siya. Kapag nangyari iyon, walang makakaalam kung siya ay palihim na pinatay ni Lord Vedastas. Tumingin siya kay Thomas at nagtanong, ngunit kailangan mo bang pumasok sa Celandine City ng may kagalakan? Oo, mariing sabi ni Thomas. Hindi ko lang gustong mahuli ang mata ni Lord Vedastas, ngunit gusto ko rin na mapansin ako ng lahat ng tao sa Celandine City. Ilalagay ko ang sarili ko sa sentro ng atensyon. Ang pinakamahirap na bagay sa mundo ay ang pumatay ng isang tao nang hindi napapansin bilang sentro ng atensyon. Kung si Thomas ang nasa sentro ng atensyon, malalaman agad ito ng mga tao kapag may nangyari sa kanya. Sa ganoong sitwasyon, kahit ang Art Trading Corporation ay kailangang isaalang-alang ang mga panlipunang interes at kailangan nilang maging maingat. Kung maingat silang kumilos, ligtas si Thomas. Nag-thumbs up si Harvard sa kanya. Galing. Ikaw pa rin ang pinakamatalino. Gayunpaman, kung ilalantad mo ang iyong sarili kay Lord Vedastas at sa karamihan ng tao sa Celandine City, magiging mahirap para sa iyo na magnakaw ng impormasyon. Umalaklak si Thomas. Magnakaw ng impormasyon. Kailan ko sinabi na gusto kong magnakaw ng impormasyon? Umunat ang noo ni Harvard. Teka lang, anong ibig mong sabihin? Ayaw mo ba ng impormasyon tungkol sa Heart Eater at sa Plant Human? Gusto ko sila. Yun nga ang sinasabi ko, diba? Gusto ko ang impormasyon, ngunit hindi ko ito ninanakaw, sabi ni Thomas na may matatag na tingin. Ang gusto kong gawin ay ganap na alisin ang Art Trading Corporation at sirain ang kanilang kapangyarihan sa Celandine City. Pagkatapos, kukunin ko ang impormasyon sa harap ni Lord Vedastas. Isa. Napabuntong hininga ang lahat sa kwarto. Masyadong mayabang at mayabang si Thomas. Si Lord Vedastas ay nagtrabaho sa lungsod ng Celandine sa buong buhay niya at ang buong lungsod ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Kahit ang gobyerno ay walang magawa sa halimaw na iyon. Paano maalis ni Thomas ang Panginoong Vedastas? Masyado siyang napuno ng sarili. Gayunpaman, iyon lang ang naisip ni Thomas.
Matalino ba si Lord Vadestos? Bueno, nang pumunta siya sa Central City, hindi ba naging mahusay ang pamilya Martin, ang pamilya Diaz, at ang pamilyang Gomez? Gayunpaman, pinabagsak silang lahat ni Thomas sa huli. Inalis pa niya ang pamilya Gomez at itinatag ang pamilya Mayo. Ang pinakamahirap na bagay ngayon ay ang katotohanan na ang Celandine City ay pinangungunahan ng Art Trading Corporation lamang. Ito ay hindi katulad ng Central City na kontrolado ng tatlong pantay na kapangyarihan. Hindi maaaring gumamit si Thomas ng isa pang kapangyarihan upang salakayin ang Art Trading Corporation at pagsamahin ng iba pang kapangyarihan upang labanan sila. Ito ay isang malaking balakid kaya kailangan ni Thomas na makabuo ng solusyon. Kung hindi niya nalampasan ang problemang ito, mabilis siyang masusupol at mawawasak. Napag-usapan nila ito saglit bago sila naghiwalay ng landas. Ngayon, tiyak na kailangan ni Thomas na pumunta sa Celandine City. Not to mention, he would go there in a high-profile manner. Ang susunod na hakbang ay isaalang-alang kung gaano siya ka-high profile. Anong uri ng pamamaraan at katayuan ang dapat niyang gamitin? Mag-isang nakaupo si Thomas sa sopa habang binabasa niya ang impormasyong ibinigay ng Aquarius sa Celandine City. Gusto niyang maging pamilyar sa lahat ng bagay sa Celandine City. Kasabay nito, nag-book si Harvard ng flight ticket para sa kanya at naghanda si Emma ng isang set ng damit na papalitan niya. Ang pamilya ay nagtrabaho ng buong buo para sa paglalakbay ni Thomas sa pagkakataong ito. Hindi rin nakatulog si Thomas buong gabi. Maingat niyang sinuri ang istruktura ng lungsod ng Celandine at naging bihasa siya rito. Bukod dito, palagi siyang naghahanap ng anumang makapangyarihang partido na maaari niyang makipagtulungan at naghahanap ng sinumang potensyal na katulong. Tinamahan ni Emma si Thomas sa buong magdamag. Natatakot siya na baka ito na ang huli niyang makakasama si Thomas. Hindi niya alam kung babalik ng ligtas ang kanyang asawa pagkatapos nitong umalis sa pagkakataong ito. Kawakas, sumikat na ang araw. Inusat ni Thomas ang kanyang mga mata at iniunat ang kanyang katawan. Hinalikan niya si Emma sa noo, sinamahan ang kanyang pamilya sa almusal, at nagpaalam sa kanila. Sumakay siya sa kotse kasama si Aquarius sa driver's seat at nagmadali silang pumunta sa airport. Tinitigan ni Emma ang papaalis na silhouette ng kanyang asawa at lumuluha ang kanyang mga mata. Mas hinigpitin niya ang hawak sa kanyang anak. Baby, ipagdasal natin si Daddy. Ipagdasal mo siyang makabalik ng ligtas. Kabanata 1788. Naglakbay si Thomas sa Celandine City sa pamamagitan ng paglipad. Pagkatapos, pumasok siya sa pangunahing kalye sa lungsod ng Celandine sa mahusay at marangal na paraan tulad ng kanyang inayos noon pa man. Ang una niyang destinasyon ay isang restaurant na nag-iisa siyang namuhunan. Ngayon ang unang araw ng negosyo ng restaurant at ang pangalan nito ay Food and Medicine Hall. Ang pangalan ay medyo nakakalito at hindi alam ng mga tao kung ano ang ibig sabihin nito. Dapat ay isang restaurant ito, ngunit bakit may katagang gamot sa pangalan nito? Kung ito ay isang klinika, bakit ito ay inihayag bilang isang restaurant? Ito ay lubhang kakaiba na ang lahat ay hindi maaaring malaman ito. Ang mga tao ay mga mausisa na nilalang. Habang naguguluhan sila, mas gusto nilang alamin ang sitwasyon. Kaya naman, kahit unang araw pa lang ng Food and Medicine Hall ng negosyo, kumalat ang reputasyon nito sa buong Celandine City. Bilang may-ari ng restaurant, si Thomas ang nagkusa na maglakad papunta sa entablado. Hinawakan niya ang mikropono at sinabi sa mga taong nagkukumpulan sa ilalim ng entablado, "Ladies and gentlemen, good afternoon." Ngayon ang unang araw na nagbukas ang Food and Medicine Hall para sa negosyo. Siguradong sobrang curious ka kung restaurant o clinic itong Food and Medicine Hall. Kung restaurant ito, naghahain ba ang restaurant na ito ng tamang American food, African food, o British food? Kung ito ay isang klinika, nag-aalok ba ito ng modernong gamot o tradisyonal na gamot? Tumigil sandali si Thomas bago siya tumingin sa paligid. Pagkatapos, ngumiti siya ng mahina at sinabing, "Gusto kong sabihin na ang Food and Medicine Hall ay isang restaurant at isang klinika sa parehong oras." Napatulala ang lahat. Ano ang ibig sabihin noon? Ang isang restaurant ay isang restaurant at ang isang klinika ay isang klinika. Paano niya pagsasamahin ang dalawang bagay? Maaari ba silang kumain habang nakatanggap sila ng paggamot? Joke ba ito? Lahat ay may paghamak sa sinabi ni Thomas. Akala nila ay isa lamang walang prinsipyong negosyante si Thomas na gustong gumawa ng mga gimmick kaya naman umiling sila.
Marami sa kanila ang nagsimulang mag-isip na umalis sa lugar. Sa oras na ito, patuloy na sinabi ni Thomas, maaaring lahat kayo narito ay may pagdududa sa aking sinabi at maaaring hindi ninyo ito maintindihan. Kaya, hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo kung bakit Food and Medicine Hall ay parehong restaurant at klinika. Habang nagsasalita siya ay napatingin siya sa gilid. Naunawaan ni Aquarius na nakatayo sa gilid ang hudyat. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinaas ang isang malaking piraso ng pulang tela. Pagkatapos, ipinakita ang isang menu. Lumapit si Thomas upang ituro ang menu at sinabing, pakitingin dito, lahat. Ito ang menu ng Food and Medicine Hall. Ang aming pagkain ay nakakustomize para sa mga matatanda, bata, lalaki, at babae. Hindi lang plain food ang pagkain natin, it's medicinal. Pagkatapos kumain ng ating pagkain, ang balat ng mga babae ay magiging makinis, ang mga bata ay magiging matalino, ang mga lalaki ay lalakas, at ang mga matatanda ay magiging malusog. At saka, kahit na ang aming pagkain ay may maraming medicinal efficacies, ang lasa nito ay hindi apektado. Lahat ng aming pagkain ay masarap at ito ay magpapataas ng iyong gana. Natigilan ng lahat pagkatapos nilang marinig ang kanyang sinabi. Ang regular na pagkain ay maaaring gamutin ang mga sakit. Hindi pa nila narinig iyon dati. Ito ang unang pagkakataon. Totoo ba ito? Bakit ayaw kong maniwala sa kanya? I guess it's fake. Gimmick lang yan, di ba? Gustong gamitin ng mga negosyante ang taktikang ito ngayon. Medyo na-curious pa rin ako. Lalakas ba talaga ang mga tao pagkatapos nilang kainin ang pagkain dito? Masyado akong payat at mahina. Kung ang pagkain dito ay makapagpapalakas sa akin, pupunta ako dito araw-araw. Nag-alinlangan ang mga taong nagtipon doon, ngunit inabangan din nila ito. Ang Food and Medicine Hall, na may kakaibang estilo, ay nagsimula ng negosyo sa kakaibang kapaligirang iyon. Nagmamadaling pumasok ang mga tao pagkatapos sabihin ni Thomas, the restaurant is officially open for business. Ang pagkakaroon ng pagkain ay hindi gaanong magagastos. Ayaw nilang palampasin ang pagkakataon. Kung totoo ang kanyang mga sinasabi ng pagiging epektibo, makikinabang sila sa pagkain. Kung walang epekto, hindi na sila babalik. At saka, oras na rin para kumain noon. Maaari silang pumunta sa ibang lugar upang kumain o maaari silang manatili doon para sa isang pagkain. Ang pagsubok sa restaurant na ito ay hindi makakasama sa kanila. Kabanata 1789. Iisa ang iniisip ng lahat kaya lahat sila ay nagmadaling pumasok. Biglang napuno ang Food and Medicine Hall at wala pang isang minuto ay puno na ang restaurant. Ang isang malaking grupo ng mga customer ay nagtipon pa sa labas. Kung gusto nilang mag-dine-in, kailangan nilang pumila. Gayunpaman, karamihan sa mga tao sa labas ay ayaw talagang kumain. Sa halip, gusto lang nilang tumayo sa kalye at manood ng palabas. Gusto nilang makita kung talagang masustansya ang pagkain. Bago opisyal na nagsimulang magluto si Thomas, pinagmasdan niyang mabuti ang mga customer sa bawat mesa. Gumawa siya ng isang tiyak na pagtatasa ng bawat customer na dumating upang kumain. Pagkatapos, naglakad siya papuntang kusina. Ang chef ang namamahala sa pagluluto, habang si Thomas ang responsable sa pagdaragdag ng ilang seasonings sa pagkain. Ang mga pampalasa na ito ay maingat na ginawa ni Thomas at lahat ng mga ito ay mabuti para sa kalusugan ng isang tao. Pagkatapos kainin ng mga tao ang pagkain, ito ay magpapasigla sa kanilang espiritu at magpapasigla sa kanila, ngunit iyon lang. Hindi ito magkakaroon ng malaking epekto at hindi ito magiging malusog tulad ng ipinagyayabang ni Thomas. Gayunpaman, ito ay sapat na. Lahat ng naroon ay may kanikanyang pagdududa. Hanggat ang pagkain ay may kaunting nakakagamot na epekto, ito ay sapat na upang mabigla sila. Hindi nagtagal ay inihain na ang unang set ng pagkain. Maanghang na chicken chop. Ang mga customer sa unang mesa ay nagsawa ng pagkain at kumain ng may pag-aalinlangan. Una sa lahat, masarap ang lasa. Siyempre gagawin ito. Ang mga nagluluto sa kusina ay mga chef na kinuha ni Thomas na may malaking halaga ng pera mula sa mga 5-star na hotel. Lahat sila ay dalubhasa sa industriya. Ang lahat ng mga sangkap na ginamit nila ay espesyal na pinili at ng pinakamataas na pamantayan. Ang karaniwang pagkain na tulad nito ay karaniwang nagkakahalaga ng hindi bababa sa ilang daang dolyar, ngunit ibinente ito ni Thomas sa normal na presyo. Ang isang set ay nagkakahalaga lamang ng mga $30. Maaari ba itong maging anumang bagay ngunit masarap? Nalugi si Thomas nang gawin niya iyon, ngunit ayaw niyang kumita ng pera.
Gusto lang niyang maakit ang atensyon ng mga tao. Nais niyang ilagay ang kanyang sarili sa sentro ng atensyon upang makapagtatag siya ng isang matatag na foothold sa Celandine City sa ngayon. Wala siyang pakialam sa paggastos ng pera. Kung tutuusin, mayaman na si Thomas. Hindi nagtagal, nagbigay ng feedback ang mga customer sa unang table. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa gintong liwanag. May isang matandang lalaki na ang katawan ay nanginginig ng husto na halos hindi na niya mahawakan ng isang tinidor sa simula, ngunit ang kanyang mukha ay kumikinang at siya ay tila nasa mabuting kalooban. Hindi makapaniwalang sabi ng matanda, hindi lang masarap ang chicken chop na ito. Pagkatapos kong kainin ito, nabuhayan ako ng loob. Parang naibalik ang kabataan ko. Ito ay kamangha-manghang. Ang sarap ng pagkain. Totoo iyon. Ito ay hindi lamang masarap, ngunit mayroon din itong nakapagpapagaling at nakakagamot na epekto. Ito ang perpektong pagkain na ang Diyos lang ang makakapaghanda. Ang kanyang papuri ay higit sa itaas, ngunit si Thomas ay nasiyahan dahil ito ay nagbigay sa kanya ng mas mahusay na promosyon. Lalong naging curious ang lahat matapos nilang marinig ang papuri ng matanda. Patuloy na inihain ang pagkain at patuloy na sinubukan ng mga customer ang pagkain. Ang mga bagay na tulad ng mga bata na nagiging mas matalino at mga kababaihan na nagiging mas maganda ay hindi makikita, ngunit isang bagay ang tiyak. Lahat ay lumitaw na masigla pagkatapos nilang kainin ang pagkain. Pakiramdam nila ay kaya nilang magtrabaho bilang magsasaka. Kalimutan kung gaano kahusay ang nakapagpapagaling na epekto, hindi bababa sa nakakagulat sa lahat. Ito ay masarap. Ang pagkain na agad na nakapagpapalusog at nagpapalakas ng katawan ay talagang nagbubukas ng mata para sa akin. Ito ay isang himala sa Celandine City. Ang Food and Medicine Hall ay magiging pirma ng Celandine City. Kabanata 1790. Sa gitna ng Celandine City, mayroong isang 118 palapag na gusali at ito ang punong tanggapan ng Art Trading Corporation. Ito rin ang simbolo ng Celandine City. May kasabihan, hanggat umiiral ang Art Trading Corporation, magkakaroon ng Celandine City. Ang isang gusaling tulad noon ay ang operating core ng buong Celandine City. Ito rin ang lifeline ng lungsod. Ang opisina ng chairman ng grupo, si Lord Vedestas, ay nasa ika-44 na palapag. Ito ay isang malas na numero at isang malas na palapag. Sa normal na mga pangyayari, ang isang palapag na may numero 4 ay karaniwang sarado at hindi bukas para magamit. Dahil ang 4 ay sumasagisag sa kamatayan, ito ay bawal para sa maraming negosyo. Sa makatuwid, ang gayong mga kaayusan ay mangyayari. Gayunpaman, si Lord Vedestas ay hindi mapamahiin. Kaya kung kontrolin ang aking buhay, ang motto ng buhay ni Lord Vedestas. Siya pa nga ang nagkusa na pumili ng ika-44 na palapag para sa kanyang opisina na sumasakop sa buong palapag. Hindi siya naniniwala sa gayong mga pamahiin. Kahit ang Diyos ay hindi kayang kunin ang kanyang buhay. Sa sandaling ito, nakaupo si Lord Vedestas sa kanyang resting lounge habang umiinom ng mataas na kalidad na Earl Grey tea. Ang bawat paghigop ay bahagyang nagpainit sa kanyang puso at ang sakit ng pagkawala ng kanyang mga anak ay nakapaloob sa kanyang katawan bilang enerhiya. Isang lalaking pile ang isang paa ang pumasok sa kanyang opisina. Siya si Hayden Barlow, sekretarya ni Lord Vedestas. Tinamahan niya si Lord Vedestas mula pa noong siya ay maliit at siya rin ang assistant ni Lord Vedestas. Pagkatapos lumaki, sinundan niya si Lord Vedestas sa lahat ng dako upang mapaunlad ang kanyang karera. Siya lang ang taong pinagkatiwalaan din ni Lord Vedestas. Mas nagtiwala pa sa kanya si Lord Vedestas kaysa sa sarili niyang mga anak. Napilayan ng binti ni Hayden dahil siya ang nagkusa na maputol ang kanyang binti sa ngalan ni Lord Vedestas nang matalo si Lord Vedestas sa isang laban noong bata pa siya. Handa si Hayden na ipagsapalaran ang kanyang buhay para kay Lord Vedestas at gagawin din iyon ni Lord Vedestas. Ang kanilang pagkakapatiran ay higit na mahalaga kaysa ano pa man. Sa sandaling iyon, napaatras si Hayden habang naglalakad papasok. Hindi niya itinuring ang kanyang sarili na isang tagalabas habang siya ay direktang nakaupo sa tabi ni Lord Vedestas. Ito ay magiging isang napakabastos na hakbang para sa mga tagalabas. Kahit sina Bernard at Fiora ay hindi magawa iyon. Gayunpaman, kaya ni Hayden. Inilagay niya ang kanyang tungkod na naglalakad sa sopa at si Lord Vedestas ang nagkusa na dalhan siya ng isang tasa ng tsaa. Kinuha ito ni Hayden at humigop bago niya sinabing dumating na si Thomas Mayo sa Celandine City. Tumango si Lord Vedestas at nagtanong paano siya dumating.
Nagbihis ba siya o nagpanggap na isang espesyal na individual? Humanap ng pagkakataon na patayin siya at imarcha ang kanyang bangkay sa kalye. Natatakot ako na hindi natin magagawa iyon. Bakit? Inaplos ni Hayden ang kanyang puting balbas. He chuckled in resignation and said, matalino si Thomas. Hindi siya nakalusot sa lungsod. Sa halip, high profile ang pagdating niya. Pagkatapos, sinabi ni Hayden kay Lord Vadestas ang tungkol kay Thomas pati na rin ang kanyang food and medicine hall. Matapos itong mabalitaan ni Lord Vadestas, natigilan siya bago siya tumawa. Nag-thumbs up siya. Matalino yan. Si Thomas ay napakatalino. Kung gusto ko siyang patayin sa pagkakataong ito, kailangan kong tandaan ang epekto sa lipunan. Sabi ni Hayden, oo, kung papatayin lang natin siya, it will trigger social panic at hindi rin natin maipaliwanag sa gobyerno. Nagmuni-muni muna si Lord Vadestas bago niya sinabi, napakakaya ni Thomas. Kailangan natin siyang harapin ng mabuti. Tina Bernard at Sylvester ang naging mga sample. Si Lord Vadestas ay hindi nabulag ng puot. Nakapag-isip pa siya ng mahinahon. Aniya, sumunod ka muna sa mga lumang tuntunin. Magdulot ng problema kay Thomas at subukan ang kanyang lalim. Kung maaari, sirain lang ang kanyang reputasyon. Kapag nasira ang kanyang reputasyon, darating ang ating pagkakataon.